Palihog manglingkod. Once again, may buntag sa tanan. Adlaw nga Domingo, iya sa Ginoo, dili ni para sa atong kagulingon. Sunday is a Lord's Day. The feast of the baptism of our Lord Jesus Christ. Nakita nato nga atong gigamit nga color karon is white, means purity. Nga kinahanglan nga natay pagtubo sa atong kaugalingon diya sa atong pagka-Kristohanon. Nahimo ta nga Kristohanon kay gidawat nato si Kristo nga personal ug manluluwas og Dios sa atong kinabuhi. John 3:3 says, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Dili nato ma-enjoy ang gingharian sa Ginoo kay ngano wala tay eksakto nga relasyon diya sa atong Ginoo Hesukristo. Ang Ginoo nagahulat kanunay kanato nga muduol ta niya. Pareha gihapon sa usa ka tanom nga bonsai. Wala ta motubo sa atong pagkakristohanon. Tigulang na apan. Wala gihapon motubo. Ang Pasko nga atong nahibaluan. Kay daghan na suga, daghan kaon, kinahanglan ang gitawag nato nga epipaniya nga makita ang atong suga sa atong pagkinabuhi. Amin ba taana? Romans chapter 8 verse 35 nagaingon, busa kinsay makaipamulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Ang kasakit ba, kalisdanan ba, ang paglutos, ang gutom, ang kakabos, o ang talagman, o ang kamatayon. No one can separate us from the love of God. Bisag unsa pa kadako ang atong sala, ang Ginoo will not stop loving us. Ang Ginoo dili mo undang sa paghigugma kanato. Mo nang atong Ginoo. Dili nang Ginoo nga masayop ta, bunalan ta, tagaan tag sakit. No? Because God is a God of love. Karong nga panahon natay pagubunyagan, some of you, most of you, dili mo membro ani nga simbahan. No? Pero you have to listen kung unsa ang akong isulti kaninyo kay importante ni nato sa tagsatagsa ka kinahanglan. Ang atong pagkinabuhi, according to Romans chapter 8 verse 35, kinahanglan nga naay ebidensya. In Mateo chapter 3 verse 8, ipakita ninyo ang paghinulsong nga kamo sa inyong mga sala pinaagi, sa inyong maayong buhat. Amin ba taana? Ngayon tapad, pagbuhat og maayo. Labi na karon nga natay bunyagan nga mga bata, kinahanglan as a parents makita nato ang ilang pagkinabuhi. Kaya kung kita ginikanan, kung dili kayo tahinimba, labaw pa ng atong mga anak nga tangkyo nga di gihapon na manimba. Kung kita himalikas, labaw po nga mamalikas. Nga maingon na ba tayo nga, kuya, kung silingan, kuan gyud ni, naka-awat gyud ni sa musilingan, dili musilingan, ikaw, gikan sa imo. So, importante kayo na, no? Ang 3 John 1:11 nagayon, minahal kong higala ayo sunda ang dautan kundili ang maayo. Amin ba taana? Ang nagbuhat sa maayo iya sa Dios ug ang nagbuhat sa dautan wala makakita sa Dios. The Gospel of Matthew tells us nga dili lang ta nga masatisfy ta, mapura ta sa gitawag nato nagbasol o remorse. Kinahanglan ang pagbasol na ay paghinulsol. Nagbasol naman ka, imo gyapon utruhon. Kinahanglan na ay gitawag nato nga paghinulsol. Fruit
with repentance. Kinahanglan nga na ebidensya sa gitawag na to evidence of changed mind and changed life. Unsao man nato na? Kinahanglan si Kristo niya sa atong kasing-kasing kay dili ta mabag-o sa atong kaugalingon nga paningkamot. Ago na kinahanglan ta sa Ginoo. Ato siyang dawaton. Born again is not a religion. It is your relationship with God. Mungutana ko karong kabuntagon, unsa ang imong relasyon, ikaw kang Ginoo. What is your relationship with now with God? Kamuray makatubag, anak. Siguro ang ubang tubag, layo kaayo. Ambot lang kaha. Kay musimba ko once in a blue moon. No? Now, what do we mean sa pagbago sa atong tagsa-tagsa kahuna-huna? Ato bang idukdok ang atong ulo sa Bible? Aron mabago ta? But in Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ipabago sa Diyos ang inyong hunahuna. Change mind. Renew your mind with the Word of God. Importante sa ato nga naayata sa pulong sa Ginoo. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kinahanglan nga ang pulong sa Ginoo mosulod sa atong kasing-kasing. Dili na mosulod ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing kung dili na to dawaton sa Ginoo Jesucristo nga personal ug manluluwas sa Dios sa atong kinabuhi. Dili relihiyon ang atong gidawat kung dili si Ginoo Jesucristo. Now, what we believe kung unsa atong gituhuan help us to determine how do we behave. Kung unsa atong gituhuan magdetermine kini paunsa ta mo behave sa atong tagsa-tagsa sa kinabuhi. The best important is we must translate our learning into living. Dili lang kay nakakaton ta. Nahibaw ta. Pero ato nang ikinabuhi into living and show our daily lives that we trust God. Nagsalig ba ta sa Ginoo? Pero makadawat ang pulong sa Ginoo. Pagawas nato diri to na Satanas ang yawa nag-atang-atang na nato. 1 Peter chapter 1 verse 25. Nagaingon. Apan ang pulong sa Dios nagpabilin hangtod sa kahangturan. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kaninyo. The Word of God is alive and powerful. Gamhanan ang pulong sa Ginoo. So, importante kayo ang gitawag na to nga pagsalig sa Ginoo. 2 Peter chapter 1 verse 3. Ang iyang Diyos ng gahom, naghatag ka nato sa talantang gikinahanglan. God will provide our needs. Usay maningkamo ta sa atong kagulingon. Paunsa mag-provide sa Ginoo. Dili ta makawat sa Ginoo. Kay muadto dayon ta sa 5-6, mangutang na dayon ta. Pag humana to pangutang, maproblema dayon ta sa pagbayad sa atong utang. Paasa. Kuyaw kay nga word paasa. Pero pusuhon magkagdi ka kabayad. Sa tanan tang gikinahanglan, it is nice and well to have a relationship with God.
kinahanglan alang sa pagkinabuhi sa Dios ng paagi, sa atong kahibalo may tungod kaniya nga nagtawag ka nato aron makaambit kita sa iyang himaya o kaayo. Verse 4. Niini pagagiha, iya kitang gihatagan ang pililon og dakong gasa nga iyang gisaad. Pinaagi sa maong gasa, makalikay kamo nga makadaot sa inyong kailibgon sa kalibutan nga makaambit sa Dios ng kinaya. Usahay daghang kay debate. But we know well that Jesus was baptized. Mismo si Ginoong Jesucristo gibunyagan siya sa suba sa Jordan by John. Nisubmit siya sa baptism. Ang uban daghang debate. Unsa ang pagbautismo? Ang uban murag lumsan, ang uban sprinkled with water, no? Daghang kay debate. But be sure nga bunyagan ta Trinitarian baptism. Father, Son, and Holy Spirit. Kung bunyagan ta sa ngalan ni Jesus, kulang. Ngunang prescription nga gihatag sa ato sa Biblia. Which of which? Usahay mo yung nga dili na bunyagan ang bata kay wala na sala. Naay sala ang bata, naay sala nga panulundon, aming bata na. Romans 3:23 nag-ingon, nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Nakasala ang tanan, meaning uban ang bata. Bata og tigulang nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. For all have sinned, come short of the glory of God. The word tanan means bata, tigulang, hamtong. Una, miabot sa kalibutan ng sala pinaagi sa usa ka tawo o ang sala nagdalag kamatayon. Because the sin of Adam brings sin into the world. Busa mikayanap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tao. Amen ba ta ana? Dili gid ta makaingon wala kay sala. Ni ata dire tanan kay nagkinahanglan ta Ginoo. Ni ata dire kay ang simbahan mura nag-hospital. Tanan ta masakiton. Kung imong gihuna-huna nga wala kay sakit, then something wrong with you. Now, moingita nga ang anong si Jesus, dako naman siya gibunyagan. Ibasa nato sa Romans 3:23. Importante ang pagbunyag sa bata. Why? Because it is the entrance of the child to the kingdom of God. Makasunod siya sa gingharian sa Diyos. Kung basahon bitaw nato ang tuhon ako pagbasa. Juan 3:3. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Diyos, gawas kun siya, matao pag-usab. You cannot see the kingdom of God. You cannot enjoy the kingdom of God kung wala ka magpakatao pag-usab. Agod ang atong Christian life, uga pa sa pulburon. Di ta mo simba kay unsa nako makuha di simbahan. Meaning you don't have any right relationship with God. Verse 4, unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na. Musulod ba di siya sa tiyan sa ingan aron magpakatao pag-usab? Nanggutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas. Kon matao siya pinaagi sa tubig og espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab. Ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Verse 7, ayaw kay bulong nga ako nag-ingon kaninyo nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Sa ako nag-ingon, water baptism symbolizes the entrance of child into the kingdom.
nga magdala sa bata sa gingarian sa Dios mao ang iyang ginikanan. Ginikanan o mga maninoy o maninoy dako kain nga responsibility. I know some of you mo hindi kay magpabunyag mo kay di mo bunyagan dito sa Roman Catholic. Ngano, wala man may commitment sa simbahan. Hello. Wala man may commitment. Dili sayon ra man kay mo sulod. Naman ko'y prinsipyo. Nga, bisag kung sa kadautan sa ginikanan, bunyagan ang bata, walay labot ang bata, aming bata na. Naiuban, single parents, nanay ra, walay tatay. Ang uban dili na nila bunyagan kay pagitaon pa ang bana. Sa ako ganyang bunyagan. Kaya it is the entrance of the child to the kingdom of God o makadawat siya sa tawag na ito nga sakramento sa lawas o dugo ni Jesucristo. Ang sakramento sa lawas o dugo mo ni nakahatag na ito o kinabuhi. Dili na baliwala. Ang uban, dili mo to nga. Paano man na, symbolism. It's not a symbolism. Sa gihaway na ni Jesus, ang pan siya, mao kini akong lawas. Siya nag-ingon, ana. Mao kini akong dugo. Sila Pedro ba nagsulti na lang sa Simon ng mga apostoles? No. Only Jesus Christ and we have to believe that. Nga magdala sa bata sa gingarian sa Diyos mao ginikanan. It is the responsibility of the parents to bring children to the church for water baptism. Until such time nga ako ang Ginoo maka-decide na siya sa iyang kinabuhi nga mosunod siya kang Kristo. Until the child reaches the age of accountability nga mopili siya or reject Christ or to become the follower of Christ. Unsaon man nga mahimut ang follower of Christ. If we parents, sa gagmay pa ang bata, wala mapatuto sa pagtalunan sa simbahan. Agad, dako kay responsibility. Ang ginikanan og ang maninoy. Dili ra kay panahon sa bunyag, mga unta. Pangita mo maninoy nga angayan para sa inyong bata. Pero kalimtan mo na to, human galing kaon, awa na, goodbye. Kamo mga maninoy, maninay, it is your own sole responsibility. Dili na basta-basta nga responsibilidad. Gitawag ko na God parents. O kita mismo ang magdala sa mga bata sa simbahan. Miski dili mo alin yung simbahan. I don't mind. Kung asa mo nga simbahan dito mo. Pero sa yung simbahan kulang sa pagtulunan. One time bitaw sa kabata, nga kanunay na siya makasimhot og incense kada Domingo. Sa kabahay na ang ginikanan wala kasimba. Nag-wild ba ng bata, nga naman, wala kasimhot og incense. Incense is our prayers, people prayers to God. So, importante kay nato na nga ang pagkakristuhan nun usa ka importante kaayo. That's why during the rite of baptism, ang mga ginikanan o godparents will be the one to answer for the child. Kaya di man na makatubag ang bata. Kamoy manubag. Magsaad galing ta atong tumanon. Di kita mingon, babulanon kita tumanon.
Because the child cannot decide of his own. Meaning, training and molding is the responsibility of the parents. So, God ko na una na ninyo, mga ginikanan o God parents, it is your responsibility to bring the child to the church. Miski dili aning simbahan. Basta ang gitudlo karon is your gitawag na to responsibility. In Proverbs 19:18, pantuna ang imong mga anak samtang batanon pa sila. Amen. Dungog ninyo na. O dali pang musabot. Kay kung dili, nagtabang ka sa pagdaot sa ilang kaugalingon. Nagingong bitaw ang Deuteronomy, some of our children are captives. Gikawat sila sa kalibutan. Why? Kulang sa pagtulunan. Nahimong adik, nahimong barkadista, nga way hinungdan. O tanan nga mga bisyo na sila, they are taking captives. Why? Because parents fail to bring the children sa pagmatuto diya simbahan. Kung di ka matuto simbahan, dala simbahan. Kaya tudluan mo unsa ang pag matuto. Sa ako nagingon, training is the responsibility of the parents. 1918, Proverbs 22:6 nagingon, tudloy ang bata kung saan niya pagkinabuhi. Dili ang inyong silingan. Kundi mismo ang ginikanan mo ay mutudlo sa ang pagkinabuhi. O hinumduman niya kini sa tibok niyang kinabuhi. I was raised sa Kristohanon nga pamilya. Elementary days, Sunday school, high school days. Pag-abot na ko college, galabanting na. Kaya karoon may isa. But, you remember the words of God sa imong tagsatag sa kauna-una. Hindi naman niya, miski nakasala kami, hindi naman niya mo nga ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. So kung wala tayo gitanom sa bata nga pulong, kung wala tayo gitudlo, that's not good. Proverbs 22:15. Kinaiya sa mga bata ang pagbinuang o pagkadanghag, apan ang pagpanton makahimo kanila nga buutan. Amin ba tara? Ayaw pasagdi. Galing karon ang panahon sa society kung imo bunalan ng bata, mapriso man ka. Amo nito, napanton me. Kaya naman, kusion man me. Sa aming eskwela nito, labayin mo ka sa eraser sa mistra. Karon, di naman mahimo, tanawa kung sa klase mga bata karon. Walay disiplina. Napanidili sa nga elementary, singgitan pa na ilang maestra. Ma'am, usa. Bahok man ka ma'am, bahong imo. Sa mo panahon pagsulti ka na iba kumuton, basta imong aping mabali dito sa pikas. Kulang ta sa pagpanton. Even the government, sugot rin na sila. Proverbs 23, verse 13. Ayaw pagpanuko, pagpantun sa usa ka bata, dili makamatay kaniya ang bunal. Hello? Karong bunalan nimo mapriso. If you go against the principles of God, muna magkayagaw. Go against the principles of God. Kayagaw yun. Muna. Jesus submit himself to baptism. He is cleansed by water. Heavens open and the Holy Spirit descend upon him like a dove.
This symbolizes the power of the Almighty now descending upon man. No longer Christ's flesh when the Holy Spirit comes upon him. The man no longer subject to circumstances, but man now has the ability to change them. Di ta mabalaka. Tag-uban kanato ang Ginoo. Natahimoon karon ka panaad. Panaad sa ginikanan o panaad sa mga maninoy o maninay. Be sure nga you are serious with this. Kaya ako di magyud ko angay mubunyag ka ng dili membro simbahan. But I pity, naluoy ko sa mga bata. Mura ng ako. Entrance. Musunod ang bata sa gingharian sa Diyos. Malipay mo, anak, mga ginikanan. Hello, malipay mo. Hindi mo malipay nga nakasulod siya sa gingharian sa Diyos. Now is the time for us. Nga atong hinuklugan, nga importante kayo ang gitawag nato nga bunyag until such time nga ang bata sa pagkadto kaya mag-decide siya to follow Christ. Mao na akong gusto. Mabasa na inyong gusto. Di man ni maningog mga maniloy. Maningog saan mo? Ay mo ko, oh. That's the case. Nga kung wala si Kristo sa kinabuhi sa bata through baptism, then it is in vain. Amen ba na? Amen ba ta, anak? Maka ng Ebanghelyo sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Apil doy. Stop. Gihan niyo ang kongregasyon sa paglingkod lang